Magandang araw mga bata! Kumusta? Ngayon ay pag-aaralan natin sa ating asignaturang arts ang mga linya, hugis, kulay at tekstura ng balat ng mga hayop at isda. Handa ka na ba? Halina at simulan na natin upang kaalaman mo ay lalo pang madagdagan. Ang layunin sa ating aralin ay nailalarawan ang mga linya, hugis, kulay, tekstura at disenyo na nakikita sa mga balat ng iba't ibang hayop at isda gamit ang mga larawan o sining biswal. Bago tayo magpatuloy ay magbalik-aral muna tayo. Ano ang pangalan ng hayop na nasa larawan? Isulat ang tamang sagot sa kwaderno. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, ay itama mo muna ang iyong sagot. Nakuha mo ba lahat ng tamang sagot? Magaling kung gayon. Magpatuloy tayo. Maraming iba't ibang hayop ang makikita natin sa ating kapaligiran. Bawat hayop ay may kanya-kanyang katangian ng kanilang balat. Nailalarawan ang mga linya, hugis, kulay, tekstura at disenyo ng balat ng mga ito kung pagtutuunan ng pansin at pagmamasdang mainam. May mga hayop na magkakatulad ang linya ng kanilang balat, katulad ng tuwid, pakurba at paalon-alon. Nagkakapareho rin ang ibang mga hayop sa tekstura ng kanilang mga balat, katulad ng manipis o makapal na balahibo. Maaaring magaspang o madulas ang kanilang balat. Minsan ay nagkakapareho rin ang kulay ng kanilang mga balat. Mayroong maputi, maitim, kulay kayumanggi at dilaw. Ang balat ng hayop ay may hugis din na sumusunod sa hugis ng katawan. May makikita tayong hugis bilohaba, hugis bilog, at hugis parihaba na nagbibigay anyo sa katawan at balat ng hayop. Ang mga isda o lamang dagat ay may iba't ibang uri ng balat katulad ng kaliskis. May kanya-kanyang katangian ang bawat isda. May mga isda na magkakatulad ang mga hugis, katulad ng bilohaba at bilog. May mga lamang dagat na kulay pilak o batik-batik na itim ang kaliskis. May mga isda na makapal ang tekstura ng kaliskis. May lamang dagat na magkakaiba ang linya ng katawan, katulad ng tuwid at pakurba. May mga isda rin na magkakaiba ng disenyo ng balat o kaliskis. Ngayon ay subukin natin ang iyong galing. Sagutan mo ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Isulat kung tama o mali ang pangungusap batay sa ipinapakita sa larawan. Isulat ang tamang sagot sa iyong kwaderno. Pagmasdan mo ang larawan ng mga isda. Ang isdang ito na malaki at may siksik na laman ay bangus. Makapal ang tekstura ng kaliskis nito at kulay pilak. Ito namang mamula-mulang isda na ito na hugis bilohaba ay bisugo. Ito ay hasa-hasa. Ang isdang ito ay may makinis na balat. Ito naman ay sapsap. Maliit lamang at makintab ang balat nito. Ito ay tilapia. May kalat-kalat na itim na batik sa katawan o kaliskis ito.
Ngayon ay sagutan mo ang gawain sa pagkatuto bilang ikalawa. Sagutin lang ang mga katanungan at isulat ulit ang sagot sa kwaderno. Bago tayo magpatuloy sa ikatlong gawain ay itama mo muna ang iyong mga sagot. Tignan mo ang susi sa pagwawasto. Tama ba lahat ng iyong mga sagot? Napakahusay mo! Gawain sa pagkatuto bilang ikatlo. Suriing mabuti ang mga larawan sa ibaba. Ibigay ang hinihinging sagot ng mga item. Isulat ito sa iyong kwaderno. Una, itala ang mga hayop na makikita sa unang larawan. Ikalawa, itala ang mga hayop na makikita sa ikalawang larawan. Ano-ano ang mga kulay ng mga hayop na nasa dalawang larawan? Ikaapat, anong mga hugis ang iyong napansin sa dalawang larawan? Ikalima, ilarawan mo ang tekstura ng balat ng mga hayop sa dagat at mga hayop sa kagubatan. Itama mo muna ulit ang iyong sagot bago tayo dumako sa susunod na gawain. Palakpakan mo ang iyong sarili at nakuha mo ang mga tamang sagot. Napakagaling mo! Gawain sa pagkatuto bilang 4. Gumuhit ng 2 hayop na makikita sa dagat at 2 hayop na makikita sa kagubatan sa loob ng kahon. Iguhit mo ito sa iyong kwaderno. Maaari kang humingi ng tulong sa iyong mga magulang, kapatid o tagapag-alaga. Ilarawan mo ang kulay, hugis, linya at tekstura ng kanilang balat. Tignan ang kahon o chart na paglalagyan mo ng sagot. Kopyahin ang chart sa iyong kwaderno. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Isulat sa patlang ang letrang T kung tamang pangungusap at M kung mali ang pangungusap. Gawin ito ulit sa iyong kwaderno. Ano ang iyong natutunan sa ating aralin ngayon? Mahusay! Isa-isip mo, magkakaroon ng kaanyuan ang mga iginuguhit na mga hayop at isda sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang elemento ng visual scening katulad ng kulay, hugis,
tekstura at disenyo na maglalarawan sa pagkaiba-iba ng mga katangian ng kanilang mga balat. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Pagtapat-tapati ng mga hayop at katangian ng mga balat nito. Isulat ang letra ng tamang sagot. Gawin ulit ito sa kwaderno. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Ngayon naman ay gagawa ka ng sarili mong disenyo ng aquarium. Gumuhit ng 3 klase ng hayop na pwedeng tumira dito. Sa ilalim ng iyong aquarium, ilarawan ang kulay, hugis at tekstura ng mga ito. Gawin ito sa kwaderno. Tignan ang susi sa pagwawasto para sa tamang sagot. Para sa ibang gawain ay isama mo ito sa mga ipapasa sa guro. Hanggang sa muli mga bata, maraming salamat sa panonood. Paalam!